Miss Mendoza, magandang umaga po, ma'am. Manager, morning po. Hello. Magandang umaga po, Sir Melo. Opo, kumusta po dyan sa Batangas Port? Marami na po ba tayo mga pasahero dyan, ma'am Aurora? Apo, ngayon pong umagang to, as per monitoring, hindi ko pa lang po natupuntahan ng area. Mhm. May mga ilan-ilan pa na po uling dumadagsang pasahero. Kaya lang po, hindi po siya yung kasing dami ng pasahero na naitala natin ng isang taon. Ay, sabi nyo, mangilan-ngilan. Ba't kaya? Ma'am, Ah, ano ba ang sentimiento ng mga tao dyan? Ba't kukunti pala? Sabi nyo, last year, ganitong panahon din, Miyerkules Santo, marami na, di ba? Ang mga pasahero. Apo. Opo. Mhm. Maari po yung pagtaas ng ng pamasahe at saka po yung presyo ng petrolyo. Kasi kung yung isang taon po, actually wala po ako. Nakita ko lang po sa sa data, sa report na binigay sa akin. Wala po siyang mas mahigit na mataas po yung nung isang taon kaysa po ngayong taong ito. Opo, mas malaki talaga ang epekto po. Sa mga sasakyan po natin, yung mga bus po ba, madalas din po ba ang dating galing dito sa Metro Manila sa oras na ito, Ma'am Aurora? Tapo kasi kami noong Saturday. So, nung Saturday po, inaasahan na po agad naming dadagsa ang pasahero. Pero nung nakita ho namin, nakapagtala lang po kami ng 19,000 na pasahero compare ng isang taong more than ano na po, more than 25,000. Mhm, mhm. Okay, kanina po nakamonitor kami kasi yung mga hinahakot na mga bus na galing na Metro Manila ay diyan din ang punta sa mga pantalan eh. Isa diyan yung Batangas Port, ano? At Apo, apo. ang sinasabi nung ito tatanong ko kasunod, ano? Yung dati daw na mga nagdadala ng mga sasakyan ay namamasahe na rin lang sa mga bus at nandoon sila sa nandoon sila sa mga bus terminal ngayon, nakapila nga sila eh. Oh, nakapila sila ngayon eh. Ah, Ang tanong ko ngayon sa inyo, ma'am, mas marami ba ngayon ang pasahero sa mga naobserba nyo nitong mga ilang araw na po nang tumuntong tayo dito sa mahal na araw, Semana Santa? Opo, Mas marami wala pa lang po akong report ngayong Opo, umaga. opo. Pero Oho. kagabi po kasi, simula po noong Sabado hanggang po kagabi, mababa po ang bilang ng pasahero. Pero sabi nga po ng ating mga kasama, hindi kami magkakampante kasi may isang araw pa ngayon. Oo nga. Kasi kahapon po, as of kagabi nung kami nagkahiwa-hiwalay ng alas 12 po sa terminal, Mm. 15,000 pa lang po as of alas 10 kagabi. So yun po isang buong araw. Mm. So ngayon po, sabi nga namin, may isang araw pa po ngayon. Baka nga po ngayon magdadagsaan pa ang mga tao. Opo, pero ang monitor namin, ma'am, bago pa makarating sa inyo diyan, minomonitor na namin sa mga sa mga terminal ng bus eh. Mas marami ang pasahero nila, dumami ang pasahero nila. At yung iba ayaw magdala ng sasakyan. Ang tanong ko sa inyo ay, ano ba kung ikukumpara mo yung passenger sa cargo, mga rolling cargos, mas nabawasan ba ngayon ang rolling cargos po, ma'am, sa panahon na ito dahil sa nagtitipid Up, din yung mga may sasakyan? yes po, Sir Nelo, Oo. nabawasan po talaga dahil kung ngayong mga panahong ito, ano po talaga, haba na po ng pila ng mga private car at rolling cargo dito sa access road natin. Mm. Pero ngayon po ay talagang na-accommodate na po lahat sa loob. Pag so dumating sila, Mhm. diretso po silang pasok sa loob ng pantalan. Opo, kabisado ko yung inyong port na yan. Matagal din akong nag-cover dyan nung panahon una eh. Oh, Opo, hanggang sa labas yan, opo. napakahaba ng pila dyan. Dyan pala sa loob, yung may bakod, yung inyong mismong may perimeter fence, kasyang-kasya pa yung mga sasakyan ng mga rolling Opo. cargos. Ano po? Opo, portion yung marshalling area po natin. Oo. Although may dumadating, Mhm. pero kumbaga kung dati po sila ay talagang pipilit puno sa loob, Mhm. ngayon po, nakakapasok po talaga sila ngayon sa loob. Opo, opo. Yung mga truck po na may mga kargang mga perishable goods, yung mga pagkain ganyan. Siguro yun ang mas marami Ma'am Aurora. Opo, malimit po may mga ganyan. At saka po yung sabihin nating mga lorry trucks na mga dangerous, mga DG po.
Oo, ito katulad nitong pinapakita natin sa TV, yung mga malalaking truck na ito. So yan. So Opo, pero yung Yung mga direct din na oh, nasa access road po talaga yun. opo, pero yung mga pribado mga sasakyan lang ay yun ang madalang. Yun ang Sobra pong, opo, madalang po talaga yun sa ang taas po oo, ng ng crudo, gasolina. produktong petrolyo at Oo. saka yung pamasahe sa ano. Opo. Nag-rough estimate nga po kami kagabi, parang sa balikan pamasahe pala ang at sa gasolina or crudo Mhm. ay aabot po ng, kung ikikalapan pa lang, aabot ka ng 20,000 na balikan. So, Wow. siguro ho, kaya yung iba yung nagpipilit na lang magbiyahe talaga. Eh, hindi nyo pa sinama yung gasto sa toll. Yung iba dito mga may sasakyan hindi Yun na po, hindi pa po. hindi Hindi na pa daw. po kasama ang sa toll, sa hotel, sa pagkain doon sa renting yun. Eh, sabi ng iba dito, hindi na kami mag-i-skyway, dito lang kami sa C5. Oo. Eh, ibig sabihin, nagtitipid yun. Sa 20 mil na gastos na yan, ma'am, Diyos ko. Oo, ang laking bagay niyan nga pala, ano ha? Teka muna, Opo. teka muna, may biyahe ba kayo ng Biyernes Santo diyan sa inyo, sa Batangas Port? Hmm. May mga shipping lines po na nag-intend na wala ng biyahe at siguro po mangingilin muna rin sila. Opo, opo. So anong oras po sa Biyernes Santo po mag-umpisa ang walang biyahe? At saka hanggang kailan po magre-resume, Ma'am Aurora? Basta po sila yung madaling araw po, sa umaga po ng Biyernes Santo, magre-resume na po yan sa araw ng Sabado, sa umaga din. Biyernes Santo wala na ng umaga. Tapos Apo. sa Sabado na ng madaling araw, yun na uli. Mag-resume na po ang biyahe. Yes po, sir. Opo, sige po. Ma'am Aurora, salamat po. Magandang umaga po at mag-ingat po kayo dyan sa Batangas. Good morning Maraming po. salamat, Sir Melo. Mabuhay po kayo. Opo, si Ma'am Miss Aurora Mendoza, manager ng Batangas po.